Motivation is important. Everybody say motivation. Yan, mahalaga po ang motivation. Na pag sinabing motivation, ito yung isang bagay na nagtutulak sa'yo o nagiging dahilan para makapagpatuloy ka o masimulan mo ang isang bagay. Mahalaga po ang motivation, hindi ba? Kasi kung ikaw ay estudyante at naging estudyante, malamang alam mo na mahalaga ang motivation. Sino dito yung estudyante siya at kapag wala siyang motivation, tinatamad siya mag-aral? Kaya nga gustong-gusto niyo pumapasok pag nandun yung crush niyo, nandun yung motivation niyo, di ba? Or minsan may motivation ka na magta-travel ka pagka-graduate mo, di ba? May mga pinapangarap tayo, yan, mga motivation yan. Okay? At minsan, alam niyo po ba, ang nagiging pagkakaiba ng isang magaling na estudyante sa isang estudyante na bumabagsak ay maari yung isa nawawalan na ng motivation. Pwedeng pareho na mo magaling pero dahil yung isa kulang sa motivation ay hindi siya nakakapag-aral ng mabuti. Ganon din siguro sa mga nagpapapayat, di ba? Kailangan din ng motivation yan. Ang motivation ng mga nagpapapayat ay pagkain, tama ba? Parang wala din no? Magpapapayat ako, mag-exercise ako para makapag-McDo ako mamaya. May ganun ba? May ganun ba motivation? Siguro iba, ang motivation nila, sabi nila nagpapayami kasi brinake ng jowa. Nagpapayami sila, nagpapamuscle, nagpapasexy. Para naman pag nakita sa Facebook, ako nga pala yung sinayang mo, mga ganon. Motivation nila yun. Yung iba naman, motivation sa trabaho ay pamilya, o yung pinapaaral ng mga kapatid, yung sinusuportahan ng magulang, no? Or bahay. Minsan alam niyo si Bishop, alam niyo po kapag meron siyang pinagpipray na sasakyan na gusto niya mabili, lagi niya nililihan siya, kumukuha siya ng parang brochure, tapos dinidikit niya yung sa pintuan, tapos nililihan niya, motivation. Di ba? And sinasagot naman ni Lord, pero yung iba hindi, no? Binibigay naman Lord. Meron siyang motivation, no? Marami tayong mga iba't ibang klasing motivation. So kung sa mga bagay na yan, na mga secular things or yung mga personal areas ng buhay natin ay meron tayong motivation, alam niyo po ba na ang Christian life dapat may motivation din? Dapat pala may motivation kasi ito rin ang dahilan kung bakit minsan nangihina ang maraming Kristiyano. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakapagpatuloy sa ministry. Kasi maaari, kinukulang na rin ang motivation. Kaya po, ang pag-aaralan po natin sa umaga nito is the motivation of the Christian life. Everybody say, the motivation of the Christian life. Yan. Okay? So, kung titingnan po natin sa ating buhay Kristiyano, ano nga ba ang dapat na maging motivation natin? If you look at Apostle Paul's letter, and actually, kahit yung buhay pa lang niya, makikita niyo po na buong buhay niya ay talagang binuhos niya sa ministry. Buong buhay niya ay talagang inilaan niya para sa paglilingkod sa Diyos. Ibinigay niya lahat para sa ministry of preaching the gospel. So, look at the way he lives. Tingnan natin, ano ba ang naging buhay niya? Kung babasahin niyo po ang Book of Acts, he abandoned everything. Yung pagiging Pharisee niya, na isang mataas na katungkulan sa Jewish system, no? Siya po ay isang Pariseo, isang teacher of the law. Iniwan niya yon at sabi niya, lahat ng yon ay tinuturing niyang basura o dumi o walang kwenta. So talagang ito si Apostle Paul ay talagang all out. Sabi nga po natin, all out. Kumaga parang sorry for the word, pero parang baliw na baliw talaga kay Jesus. Ganon itong si Paul. Hindi nga lang natin siya naabutan, pero grabe ang motivation nitong tao na ito. Para kay Paul, walang moderate, di ba? Sa pag-inom ng alak, drink moderately, di ba? Wag sobra-sobra. O kahit sa pagmamahal, too much love will kill you daw, di ba? So wag din sobra-sobra. Hindi rin maganda yung sobrang trabaho, kasi pag puro ka trabaho, hindi ka nagpahinga, mamamahinga ng kusa yung katawan mo.
So, masama ang sobra. Pero kay Apostle Paul, pagdating sa Christian life, ay walang moderation. Walang sakto lang. Hindi pwedeng sakto lang sa kanyang buhay Kristiyano. Iniwan niya lahat. At talagang radikal at masasabi nating extreme ang buhay Kristiyano nito. Inalay niya ang buhay niya para kay Jesus. Wala sa ibang pinangarap. Actually, hindi na nga siya nag-asawa. Pero hindi naman natin in-encourage yung mga young people na wag na mag-asawa. Alam ko gustong-gusto ng iba yan. At may mga magpapakasal na next year. Pero si Apostle Paul, hindi niya na inisip yun. Kahit i-sacrifice niya yun. No, handa siya na gawin yun. Ginawa niya po yun. Pero bakit? Bakit ganun na lang katindi ang motivation, ganun na lang katindi ang pagiging all out. Ganun na lang maglingkod itong si Apostle Paul. Why did he abandon everything for Christ? And why did he give so much of his life to Jesus? What drives Apostle Paul? What is his motivation? So today, samahan niyo po ako as we look at Paul's letter and discover ano nga ba ang dapat na maging motivation natin sa ating Christian life. So open your Bibles with me to 2 Corinthians 5, verse 11 to 15. 2 Corinthians 5, 11 to 15. At ang tema po ng pag-aaral natin sa umaga nito is, what should be the motivation of our Christian life? Verse 11, since then, we know what it is to fear the Lord. We try to persuade others. What we are is plain to God, and I hope it is also plain to your conscience. Teka, babasahin ko sa Tagalog yung sumunod na mga verses. Okay, napakaganda nito sa Tagalog para mas swak. Okay. Simulan natin ulit sa verse 11. Okay, wait lang ha. Alright. 2 Corinthians 5, verse 11. Kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang-kilala niyo rin ako. Hindi dahil sa nais naming ipagmalaki muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami ay maipagmalaki ninyo. Nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki, kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. Kung kami ay parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, yan ay para sa kapakanan ninyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang nagahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Napakaganda ng letter nito. So ito actually, itong letter ng 2 Corinthians ay, kumbaga masasabi natin, ito ay defense. Dito yung mga college student. Nag-defense na ba kayo? Nag-defend ng thesis. Yan. Si Apostle Paul kasi, yung kanyang pagiging apostol, kino-question nitong mga false teacher ng mga nakakausap nitong mga taga-Corinth. So sinasabi si Apostle Paul daw, parang hindi naman talaga apostol, tinan mo nga, nakukulong. Dapat pag-apostol, parang wala namang himalang nagagawa yan si Apostle Paul. Parang mas marami pa kaming na-accomplish kesa sa kanya. So medyo dinadown nila itong si Apostle Paul. At ito yung nakakarating sa mga taga-Corinto. And itong si Apostle Paul ay nagpadala ng letter. No? Para naman, itong mga taga-Corinth, hindi naman sila mapahiya sa tuwing minamaliit yung pagiging apostol ni Apostle Paul. At sabi niya, ito, ginagawa namin ito para naman makita ninyo na para may masagot naman kayo. Yan. O meron naman kayong masabi. May pagtanggol nyo man lang kami, may ipagmalaki nyo naman kami sa kanila. Kasi maraming kalaban si Apostle Paul. At binanggit niya rin dito ang kanyang motivation sa kanyang buhay Kristiyano, sa kanyang paglilingkod.
So, what is the driving force of our Christian life? Ng ating faith, ng ating ministry? Ano ba ang dapat na nagiging motivation ng mga taong naglilingkod sa Diyos? Ng mga taong sumusunod kay Kristo, mga disciple ni Christ, mga ministers or servants of Jesus Christ? What should be our driving force, our motivation, our encouragement? Now, based on our text, ito po sinasabi ni Apostle Paul. Our Christian life should be fueled by our fear of the Lord and the love of Christ. Yan po ang ating motivation. Okay? So, kung tinatanong natin, ano ang motivation? Ibig sabihin, ang dapat na nagpapatakbo, ang dapat na nagiging dahilan para umandar o umabante ang buhay Kristiyano, para umangat ang ating paglilingkod, para makapagpatuloy tayo at hindi tayo mapagod at tumigil, kailangan tayo ay motivated ng fear of the Lord. Dalawang bagay lang. Dalawang motivation lang ang binanggit ni Apostle Paul. Fear of the Lord and then love of Christ. Okay? So sa text na binasa natin kanina, na-observe natin na merong dalawang motivation itong si Apostle Paul. At makikita natin sa kanyang pagkakakonstruct ng letter niya, sinabi niya yung unang motivation and then nagbigay siya ng defense niya or kanyang sagot sa mga akusasyon sa kanya. And then sinabi niya yung pangalawang motivation. So parang parang naka-sandwich sa gitna, may ano siya doon sa gitna. Okay? So yun yung pinaka-construction ng kanyang letter. So ito ay kanyang motivation. So pag-aralan natin yung unang motivation. Motivation number 1, the fear of the Lord. Everybody say, the fear of the Lord. Okay? So ito daw ang nagiging fuel or encouragement o lakas. Yung fear of the Lord, ito ang kalakasan o nagiging driving force. This is what drives the ministry of Apostle Paul. Obvious naman yun, kasi sabi sa verse 11, therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade others. Dahil alam natin, sabi dito, kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao. Ibig sabihin, ano yung paghihikayat na ginagawa ni Apostle Paul? Nagre-recruit ba siya ng downline sa kanyang business? Ano ba itong paghihikayat? Campaign ba ito? Di ba? Ito ba ay, ano bang klaseng panghihikayat? Persuasion. Everybody say persuasion. Naalala ko po, merong isang politiko, nung siya po ay namatay at umakyat siya sa langit. Siyempre, kwento-kwento lang to. Hindi to totoo. Hindi ko naman alam kung talagang nakapunta ng langit. Okay. So, umakyat siya at nakita niya si San Pedro. Sabi ni San Pedro, okay, welcome, Mr. Honorable Politician. Ay, ano po, asan na po ba ako? Welcome, ito po ay, langit. Pero, bago kasi makapasok dito, ay kinakailangan mamili muna kayo. Iti-testing muna kung talagang gusto nyo pumasok sa langit. Ano ba talaga ang pinipili ninyo? Langit o impyerno? So, ang gagawin po namin ay magsistay kayo ng 24 hours dito sa langit at 24 hours din sa impyerno. And then mamimili kayo kung saan talaga kayo. Kasi gusto namin, kung saan nyo gusto, doon kayo So, ginawa niya, sabi niya, sige po, mauna po muna yung impyerno. Ganun ba? Sige, sakay na siya ng elevator. Ting, bumaba. Habang pababa, naramdaman niya, parang lumalamig. Parang lamig Parang hindi impyerno to. Tapos, ang saya-sayo ng mga naririnig ng mga tao, nagtatawanan. Nagiinuman doon, na happy-happy. May mga, tapos may bumukas na. Welcome to impyerno. Ting! Bumukas na. Nakakita niya, uy! Grabe, ganda naman. Ang lamig! May mga air condition. Tapos, sabi ng mga parang nakita niya pa yung iba niya mga kasama sa politiko, nandun din.
Okay to, ang saya-saya naman dito. May swimming pool, parang resort. Wow, angas, ang ganda dito. Ganito pala impyerno, di naman pala masama. Ano ba pinagsasabi ng mga tao sa lupa? Saya-saya pala dito eh. Okay, di ginawa niya. Happy-happy, nag-stay siya ng 24 hours. Tapos kinabukasan, nag-stay din siya sa langit. Umakyat siya sa langit. 24 hours din siya sa langit. So, balanse lang. Pagdating sa langit, kita niya, nagpupuri yung mga anghel, nagpupuri yung mga tao. Umakanta, Holy, holy are you, Lord. 24 hours. Wala ibang ginawa kundi magpuri. Sabi, ano ba tong lugar na to? Puro, ang boring naman. Puro worship, hallelujah ng hallelujah. Tapos, natapos na yung 24 hours sa langit, bumalik na siya kay San Pedro. Sabi niya, San Pedro, nakapag-decide na ako. Nakapag-decide na ako. Ganun po ba? Saan po ang inyong pinili? Nagbago na isip ko, ayoko na sa langit. Sa impyerno na lang ako. Sabi niya, doon na lang ako. Gusto ko doon. Ganun po. Sigurado po ba kayo? Oo, doon na lang ako. Ayoko dito, puro kantahan, worship. Ayoko niya. Gusto ko doon. May mga resort. Andun yung mga tropa ko. So, ginawa niya. Sige po. Sumakay na siya ng elevator. At habang pababa ng elevator, excited siya. Painit ng painit. Ba't ganun? Tapos nagsisigawan na yung mga tao, pinapahirapan na yung mga tao, naririnig niya. And then bumukas na, welcome to impyerno. Sabi nung, sinalubong siya ng demonyo. Ano to? Ba't ganito yung impyerno? Ano nangyari dito? Kahapon lang, gagaling ako dito. Ano nangyari dito? Di ba may mga swimming pool dito? Ba't naging dagat-dagat ang apoy? Sabi, ano po ba yun? Ano pong problema niyo? Ba't kayo nagkakaganyan? Nagstay ako dito kahapon eh. Kahapon ba? Campaign period po kasi noon kahapon, kaya pinaganda. Ganun ba? Di ba ganun din naman pag campaign period, parang mukhang langit, pero impyerno na susunod. Okay, so, siya ay na-persuade. Yan, na-persuade. Nahikayat. Ngayon, ano nangyari? Napahamak siya. Pero ito si Apostle Paul, sabi niya, ako, hinihikayat ko rin. Kumaga parang pinapersuade ko rin ng mga tao kasi may takot ako sa Diyos eh. So nangangaral ako ng gospel, pinapangaral ko ang salita ng Diyos at gusto kong tanggapin nila si Kristo, ang mabuting balita, dahil may takot ako sa Diyos. So yun ang kanyang ministry. Na alam natin na ang ministry ni Apostle Paul ay walang iba kundi evangelism, church planting, discipleship, at doon niya inalay ang lahat ng kanyang oras, lahat ng kanyang pagod. He's preaching the Word of God. He's preaching the gospel. So ito ay continuous effort ni Apostle Paul at gusto niya ang mga tao ay talagang maunawaan ang katotohanan ng gospel. Sabi nga po natin, gospel. Para tanggapin nila ito kasi kailangan maipaliwanag ito sa mga tao. So he wants the people to understand. Gusto niyang alisin ang mga hadlang, ang mga barriers in understanding the gospel. So, it's about the gospel. He is helping the people na maintindihan ang mabuting balita. At hindi po ito naging madali para sa kanya. Kasi alam natin, there will be persecution, magkakaroon ka ng maraming kalaban. As we read in the book of Acts, makikita natin, hindi naging madali ang ministry ni Apostle Paul in preaching the gospel. But what is his motivation? And his motivation is the fear of the Lord. Yun yung sinabi niya. Dahil may takot ako sa Diyos. Kaya naghihikayat ako ng mga tao na tanggapin si Kristo. Okay? Ano kaya ibig sabihin ni Apostle Paul doon? Dahil kaya ginagamit niya yung judgment? Kasi fear of the Lord, ibig sabihin may kinalaman yon sa paparating na paghuhukom ng Diyos. Dahil ba natatakot itong si Apostol Pablo na itong mga tao ay humarap sa Diyos at sila ay hatulan ng Diyos ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno? Yung ba yung kanyang tinutukoy na takot sa Diyos? Natatakot ako kasi baka kapag hindi ko sila shinera ng gospel, maimpyerno sila. Yung ba yun? Or ano ba tinutukoy niya dito na takot niya sa Diyos? Takot ba siya na mapahamak yung mga tao o ginagamit niya bang panakot? Halimbawa, magpipreach ako ng gospel sa
Ito, mga Koreano, dito pala. Magpipreach ako ng gospel. Sarangayo. Okay. Magpipreach ako ng gospel. Tatakutin ko ba sila? Sabihin ko, gusto rin nyo pero sarangay. Okay. Okay. Sorry. Na-distract ako sa mga, mga foreigner. Palakpakan naman natin mga foreigner. Ano sa'yo? That's Korean. Hey. Alam ba, magsishare ka ng gospel, sasabihin mo ba sa mga tao, magsisi kayo ng kasalanan. Tanggapin niyo yung gospel kasi may impyerno kayo kapag hindi. Tatakutin mo ba sila? Yung ba yung sinasabi ni Paul na takot niya sa Diyos? Sasabihin niya sa mga taong hindi paligtas, magsisi kayo, tanggapin niyo si Kristo, magbago kayo ng buhay. Pagsisihan niyo na yung mga masasama niyong gawa dahil hahatulan kayo ng Diyos. Ano yung tinutukoy niya ditong fear of the Lord na kanyang motivation? Yung ba ang ginagamit niyang motivation sa mga tinuturuan niya? Sa palagay ko, kung babasahin natin ang context, ang tinuturo niya dito ay hindi niya ginagamit na panakot yung paparating na judgment ng Diyos. Kasi, kung babalikan natin, verse 11, sabi niya, since, or sa ibang translation, therefore. Sa Tagalog, kaya nga. Kaya nga. Ibig sabihin, may una siyang sinabi. Balikan natin yung verse 10. Ito yung tinutukoy niya na takot niya sa Diyos. Ito yung fear of the Lord. Sabi niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat daw tayo ay haharap sa Bema judgment. Kasama siya doon. Kasama si Apostol Pablo. So that each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad. Sabi niya, ito yung kanyang fear of the Lord. This is what the fear of the Lord means. Sabi niya po, kailangan maintindihan natin, ito, ang tinutukoy niya sa verse 10, haharap tayong lahat sa Diyos. At kahit mga lingkod ng Diyos, kahit mga Kristiyano, haharap sa paghuhukom. We will all one day face judgment. Kasama po si Apostle Paul doon, alam niya yun. Including those who are in the church. Yung mga nagsasabi publicly na ako, Christian ako. Haharap lahat yun. No, all over the world, we will all appear before the judgment, the Bema judgment of God. Ang tawag doon, Bema judgment. Ibig sabihin, lahat ay haharap at lahat daw ay tatanggap depende sa kung anong ginawa nila dito sa lupa, no nabubuhay pa sila, whether good or evil. So dito niya sinasabi na meron siyang takot sa Diyos. Kailangan maintindihan natin, para talagang magkaroon tayo ng reverence, hindi po pwede na ang tao ay gagawin niya lang ang lahat ng gusto niyang gawin dito sa lupa, and then wala siyang pananagutan. Hindi, ang nagbigay sa atin ng buhay ay ang Diyos. So whether you are a Christian or not, kahit pa born again ka na, nag-church ka, you will still face God in Judgment Day. So hindi lang mga sinners. The judgment is not just about sinners. Alam ni Paul yon. Okay? So kahit mga tao sa ministry, pastor, mga evangelist, mga workers ng church, haharap tayo lahat sa Diyos. And the judgment is going to be based on one thing. Isa lang ang batayan ng judgment ng Diyos. How will Christ judge every human being? Sabi? Sabi ba doon sa Bible o sa binasa nating text, whether nag-church ka or hindi, yung ba ang basihan? O whether Christian ka or kay bishop ka nag-church or anong religion mo, yung ba ang batayan? Tandaan po natin, ang only criteria ng judgment ng Diyos ay nakadepende sa kanyang ginawa. Ano ang ginawa mo? In other words, the judgment of Jesus Christ on the Bema judgment will be based on works. Ulitin ko po, it will be based on works. Aba, Pastor, parang nakakagulat yan. Kasi ilang ulit mong pinipreach sa amin, ang salvation is by grace, through faith, Ephesians 2 verse 8 to 9, not by works, di ba?
Di ba ang kaligtasan ay hindi sa mabubuting gawa, kundi sa pananampalataya? Doon tayo naliligtas. Di ba, Pastor, bakit ganon? Kahit mga Kristiyano, hahatulan ng Diyos ang kanilang mga ginawa? Di ba saved tayo dahil sa faith natin at hindi tayo naligtas dahil sa works natin at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, not because of our works. Totoo po yun, mga kapatid. We are not saved by our works. Hindi ka naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan at binigyan ng Diyos ng eternal life sa langit dahil may mabuti kang ginawa. Tayo po ay niligtas dahil sa ating tinanggap na biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So we are saved by grace. Pero ang sinasabi din po ng Bible, yung mga nakatanggap ng biyaya ng Diyos ay dapat makitaan ng mabuting gawa. Naligtas ka ng grace ni Lord. At dahil makapangyarihan ng grace ng Diyos, dahil makapangyarihan ang biyaya ng Diyos sa iyo, dapat ang epekto ng biyaya ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, ay pagbabago ng buhay. Hindi naman pwedeng sabihin mo lang, kagaya nun, San Pedro, gusto ko sa langit o impyerno. Hindi ka pwede mamili doon. Sasabihin mo, Christian kasi ako or what. Hindi. Ang hahanapin pa rin, bagamat tayo ay naligtas sa biyaya lang ng Diyos at kinahabagan lang tayo ng Diyos at nanampalataya tayo kay Kristo, ang hahanapin pa rin, hindi naman sasabihin na, meron ka ba pananampalataya? Patingin nga. Hindi. Ang hahanapin pa rin, yung bunga ng pananampalataya mo. Ano yun? Yung ginawa mo para kay Kristo. Nabuhay ka ba para kay Kristo? O nabuhay ka para sa sarili mo? Hahanapin yung ginawa natin. So sa judgment lang malalaman kung sino talaga yung tunay na Kristiyano at sino yung mga nagkikristyanuhan lang. Because God will judge by works. And therefore, alam natin na hindi natin madadaya ang Diyos. We cannot fool God. Okay? Ang Diyos po ay nagpaparusa. Ang Diyos din ay mahabagin. So dapat balanse yung ating konsepto at pagkakakilala sa Diyos. Huwag mo lang sabihin na, mahabagin naman ng Diyos, mahabagin. Teka muna. Mahabagin siya, yes. Pero wag mo kalimutan yung kabilang side ng coin. The other side of the coin. You have the grace of God, but also you have the judgment of God. God is also righteous. Ang Diyos din ay tapat na hukom. Ibig sabihin, yung mga dapat parurusahan niya pa rin. So we need to know the fear of the Lord. Kaya nga sabi ni Paul, alam ko, haharap ako sa Diyos eh. Kaya ayoko naman, nahaharap ako sa Diyos. Tapos wala akong nagawa. Kaya ang gagawin ko, magtatrabaho ako para sa kingdom. Uubusin ko ang oras ko para sa kingdom ng Diyos. Okay? So ang kanyang aim, ang kanyang goal, ay hindi siya nagpapakahirap o hindi siya nagpapagal sa ministry, sabi ni Paul, para maligtas. Alam niya, ligtas na siya. Nasa kanya na nga yung grace eh. Kaso nga lang, gusto niya pagsikapan na may pakita yung bunga ng kanyang kaligtasan. So para naman, pag hinanapan ako, kumbaga parang, halimbawa, lumabas ka ng mall, di ba? Pag yung mga guard galing kang department store, patunay na nabili mo talaga yon, may resibo ka. Ma'am, receipt lang ma'am, receipt. Pipirmahan pa yan ng ganun din eh. Nabili mo na yun eh. Nasa yun na yun eh. Pag-aari mo na yun, binayaran mo na eh. Pero patunay lang. Pakita mo yung patunay na nabili mo yan. Checkan ng guard yan. Di ba? Kung wala pang plastic ng SM, dala-dala mo lang. Ma'am, teka lang ma'am. Ano yan ma'am? Nabili ko. Gaganon yung guard eh, di ba? Pati nga resibo ma'am, pacheck nga po. Ay, wala po eh. Hindi po pwede ma'am eh. Ibig sabihin, ganun din. May kaligtasan ka na. Pero pagdating sa langit, pagharap mo sa Diyos, hahanapan ka pa rin ng bunga. Nakuha po ba natin? Hanapan tayo ng bunga ng Diyos. Kaya sabi ni Paul ganito, sisipagan ko, magtatrabaho ko, ipapakita ko, pagsisikapan ko.
na may pakita ko, mapatunayan ko, na pagharap ko sa Diyos, pag ginanapan niya ako ng bunga ng kaligtasan ko, may mga nagawa ko para sa Diyos. Hindi ako magiging kampante, hindi ako magiging complacent. Sabi niya, hindi ko sasabihin sa Diyos na, naniwala naman ako kay Jesus. Nag-pray naman ako ng sinner's prayer. Nag-repent naman ako sa mga kasalanan ko. So, antayin ko na lang. Gawin ko na lang yung anong gusto ko. Antayin ko na lang si Lord. Nakunin niya ako. Sabi niya, hindi. Ang judgment ng Diyos ay based pa rin sa works, kaya magsisipag ako. Kikilos ako, gagalaw ako. Gusto kong malugod ang Diyos, magiging tapat ako sa ministry ng pag-share ng gospel, sa ministry ko na pagdi-disciple na maraming tao. I will be faithful in serving God. I will be faithful in living my life for Christ. So hindi tayo nagsisikap, nagpapagal, at nagiging tapat sa ministry ng Diyos para maligtas. Ginagawa natin to para ipakita na lang yung bunga ng kaligtasan. At ang pinakamagandang verse na pwede natin gamitin para i-summarize ito is Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Basahin natin. Philippians 2 verse 12. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. What do you mean by work out? Ano ibig sabihin nun? Ganito po yan. Yung Holy Spirit, nag-work in you. May ginawa na siya in you. May ginawa siya, binago niya na yung buhay mo, binago niya na yung puso mo. Ang gagawin mo lang, i-work out mo na lang. Palilitawin mo na lang. Nakuha po ba natin? Binago ka na eh. Sabi mo sa katabi mo, binago ka na ng Diyos. Pakita mo na lang. Amen? Sabihin mo, pakita mo na lang. Sa mo, tawag yan? Ano ba yung dati sa Showtime? Di ba? Score mo, show mo. Di ba? May ganun sila. O ganun din. Salvation mo, show mo. Pakita mo yung kaligtasan mo. Totoo ba? Totoo ba ligtas ka? Pakita mo. How do you live your life? Ano pa sabi dito? We need to work out our salvation with fear and trembling. Matakot tayo sa Diyos. I-work out natin. Out of our reverence, out of our fear of the Lord. Verse 13, nakakahiya naman. Kasi, verse 13, for it is God who is at work in you. He's working in you. May binabago ang Diyos sa'yo. Ipapakita mo naman dapat. I-work out mo because God is already working in you both to will and to work for His good pleasure. Nandiyan ang tulong ng Diyos, nandiyan ang kapangyarihan ng Diyos para masunod mo ang kalooban niya. Ipapamuhay mo na lang. Meron pong isang lalaki sa US, nakakita siya ng siyempre first time doon, siya ay turista. At pumunta siya sa park, isang sikat na park, I think sa New York yata yon, yung park na malaki doon. First time niya doon, pumunta siya doon ng bandang mga umaga. Nakakita siya ng owl sa puno. First time niya eh. No? Wala naman tayong mga owl dito sa Pilipinas. Puro mga kalapati. Puro mga ganun lang tayo dito eh. Doon, may mga owl sila. Hagulat siya. Wow, may owl pala dito. Kasi nagtutour siya sa US. Natatakot siya, parang ba't di gumagalaw? Nagulat siya kasi ang mga owl, usually, sa gabi yan eh. Sa gabi yan nagpapakita, ba't umaga may owl? Hala, tinitigan niya napakatagal. Inantay niya lumipad. Inantay niyang lumapit or what. Kasi ayaw niya naman bulabugin kasi baka ikulong siya doon eh. Kita niya, di gumagalaw pa rin. Spend siya, mga 30 minutes na siya nakatitig. Ayaw kumalaw ng owl. Alis na nga ako. So, nagpunta na siya. And then, pumunta na siya sa hotel, natulog siya. Kinabukasan, bumalik siya sa park. Nakita niya yung owl, nandun pa rin sa puno. Hindi pa rin umaalis. Sabi, ba't nandun pa rin yung owl? Wala. Nilapitan niya na. Kita niya, statwa pala, pambihira. Hindi pala totoong owl. Akala ko tunay yun. Sabi niya, na-disappoint siya. Pero alam niyo po ba, paano niya nalaman na na hindi totoo na owl yun? Kasi hindi gumagalaw eh.
Ibig sabihin, walang buhay. Kasi hindi gumagalaw. Kung nasan siya, nandun lang. Walang pagbabago. Alam niyo po, pagdating sa judgment, ipapakita ng Diyos ang CCTV ng mga buhay natin. I-review sa'yo yun. Titingnan lahat ng mga ginawa mo. Alam ng Diyos yun eh. May CCTV tayo sa langit. Ngayon, titingnan doon, sa taon, ilang taon na pag-attend mo sa church, kapag nakita yung buhay natin, walang galaw, walang pagbabago, walang works, wala kang ginawa, hindi makita. Alam mo, sasabihin ni Jesus sa atin, pagka ganun ang nakita sa buhay natin, sasabihin niya, I never knew you. Hindi kita kilala. Jesus, may faith ako. O ano naman? Asan yung works? Ay, meron bang ganon? Oo naman. So, paano nasabing hindi ka tunay na Kristiyano pag umarap ka sa Diyos? Walang works eh. Walang fruit. That's why in the Bible, if you're going to read yung mga teachings ni Jesus, yung mga kambing at tupa, ipaghihiwalay ng Diyos. Ise-separate ng Diyos ang sheep sa mga goats, ang mga wheat, ang mga trigo, sa mga damo, sa mga, yung wheat and tares, hihiwalay ng Diyos yan. Ihihiwalay ng Diyos ang mga totoong Kanya at mga taong nagpapanggap lang na Kanya. Kaya magkaroon tayo ng motivation, kagaya ni Paul, fear of the Lord. Matakot tayo sa Diyos. Hahanapan ka ni Lord ng works eh. Hahanapan ka niya. Ano ginawa mo para sa kingdom ko? Ano ginawa mo? Anong ministry? What did you do to expand the kingdom of God? So sabi ni Paul, ako, dahil may takot ako sa Diyos, alam ko, haharap ako sa Diyos. Eh. Hindi ako magpapanatag na wala akong gagawin dito. Gagalaw ako. Tatrabaho ako. Sisipagan ko. Hindi ako tatamad-tamad. Hindi ako mapapanatag lang dahil sabihin ko, may faith naman ako, wala na akong gagawin para kay Jesus. Teka muna, hindi yun. At ito na, tuloy natin. Verse 12, ano pa sabi niya? Hindi dahil sa nais naming ipagmalaki muli. Ito na yung sinasabi ko na sagot niya sa mga mga bashers niya. Ito mo ha, may bashers na pala, wala pang Facebook, may basher na si Paul. Hindi dahil gusto kong magmalaki sa inyo ha, pero gusto ko kayong bigyan ng dahilan para naman ipagmalaki nyo kami sa mga basher namin. No? Sabi niya, ito, tingnan nyo nila yung buhay namin. Throughout the book, makikita natin yung evidence sa 2 Corinthians, pag binasa nyo po ito, kung gusto nyo pang mas maintindihan, basahin nyo sa bahay ninyo, basahin nyo yung 2 Corinthians, makikita mo yung evidence na ang daming accusation, ang daming kumakalaban dito kay Paul. Maraming mga marites. So sabi nila kay Paul, Paul, mahina ka. Hindi ka dekalibreng apostol. Kumpara doon sa mga apostol na kilala namin, parang wala ka, iba ka eh, mahina kang apostol. Maliit, hindi ka magaling, hindi ka pogi, hindi ka magaling magsalita, bulol. Parang hindi ka naman mukhang apostol. Yung mga tindig mo, parang, ano ba naman itsura yan? Apostol ba yan? Ginaganon-ganon nila si Apostle Paul. Wala ka man lang karisma. Hindi marunong magsalita. Hindi naman masyadong matalino. Hindi ka nakaka-bless. So, they criticize Apostle Paul dahil kulang siya. Kumbaga, walang nag-comment sa kanya eh. Wala naman nagsabi, ito si Paul ay isang apostol, igalang niya yan, isa yan lingkod ng Diyos. Wala nagsabi ng ibang mga apostol eh. Bagamat may mga nag-disciple kay Apostle Paul, na-meet niya si Apostle Peter, at di pa mga original disciples ni Jesus. Pero marami na mga nag-criticize kay Apostle Paul. Sabi ng mga basher niya, wala kang masyadong miracles, walang signs and wonders. Hindi kagaya ng mga iba. Marami silang miracles eh. Tapos tingnan mo pa yung buhay mo. Apostol ka, tapos pinapakulong ka lagi. Binubugbog. Ano ba naman yan? Ganyan ba yung lingkod ng Diyos? Kawawa.
Ganun yung mga salitaan sa kanya. Ang dami mo naman trials, parang di na natapos yung trials mo sa buhay. Bakit ganyan ang servant of God? Di ba lingkod ka ng Diyos, tapos ganyan ang buhay mo? Pero sabi ni Paul sa kanila, alam nyo, kaya nga ako mas nagiging effective sa ministry kasi ang dami kong dinaanang trials. Bakit? Kaya ako mas qualified. Kasi mas makakapaglingkod ako sa iyo dahil naiintindihan ko ang mga pinagdadaanan nyo. Kaya marami akong trials. Kaya ko kayo i-comfort kasi dinaanan ko yan eh. Yun ang sinasabi ni Paul sa letter niya. Kaya tagumpay pa rin ako kahit mukhang hindi. Pero tagumpay ako sa Diyos kasi instrumento to lahat ng Diyos. So napakaraming accusations sa kanya. And we come to verse 11 and verse 12 na sinasabi niya, ano ba ako sa inyo? Ano ba tingin nyo sa akin? O sige, sabihin nyo na lahat. Ito sabi niya, hindi dahil nais namin ipagmalaki muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais namin bigyan kayo ng dahilan upang kami ay maipagmalaki ninyo nang sa gayon ay may masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki, kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. Sabi niya, ako, kung babase lang kayo sa panlabas na anyo ng tao, kasi minamaliit si Apostle Paul hindi na-miss out yung ibig sabihin ng Christianity because Christianity, the true transformation is from within. Okay? Sa loob. Yung mga tao na yan, ng mga basher, mga accusations na mga nag-a-accuse sa akin, puro panlabas lang naman may pagmamalaki nila. Puro mga material na bagay. Ako, sabi niya, bagamat hindi ako kasing yaman nila, o hindi ako kasing gwapo nila, o kasing charismatic nila, alam ko na ako'y binago ng Diyos. So you can say whatever you want, pero kami ay tunay na mga lingkod ng Diyos. Alam ng Diyos ang aming mga puso. God knows our life. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. At sana, makonsensya naman kayo. So sabi niya, I trust you, dear Corinthians. At sabi niya, alalahanin niyo naman kung paano ako nag-minister sa inyo. Paano ako nabuhay. Di ba nabuhay akong kasama niyo? Nakita niyo naman yung pamumuhay ko. So, yun ang kanyang defense. Napunta tayo doon sa pangalawang motivation. Ano yung unang motivation natin? The fear of the Lord. Number 2, the love of Christ. So, the second motivation for Apostle Paul, sabi niya, for the love of Christ controls us or compels us. Kung bakit namin ang ginagawa namin in the ministry, it's because of the love of Christ. So Paul is talking about Jesus' love for him. Yun ang nagmo-motivate sa kanya. Okay? Kasi hindi yung kanyang love for Christ, ha? Hindi yung grabe kasi yung pagmamahal ko kay Kristo kaya gagawin ko to. Hindi ganon. Ang motivation, paano natin nasabi na ang tinutukoy dito ni Apostle Paul ay yung pagmamahal ni Kristo sa kanya at hindi yung pagmamahal niya kay Kristo? Bakit? Kasi yung sumunod na verse, kung titingnan natin sa text, sabi niya sa verse 14, ang pag-ibig ni Kristo, for the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. Ibig sabihin, he's talking about the love of Christ. Kasi sabi niya, namatay si Kristo He's talking about the death of Christ. Ibig sabihin, pinapakita niya doon kung gaano siya inibig ng Diyos at gaano niya nauunawaan yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Okay? So ano ang nagmamotivate kay Paul? Hindi lang yung fear of the Lord, hindi lang yung terror o yung posible na baka maging hypocrite siya sa harapan ng Diyos at hanapan siya ng works. Kaya ang ginagawa niya, naging diligent siya, naging masipag siya na i-work out ng kanyang salvation. But another thing na nagmo-motivate kay Apostle Paul sa kanyang paglilingkod, sa kanyang buhay Kristiyano, ay yung kanyang pagkakaunawa na inibig siya ni Jesus. Na minahal siya ni Jesus Christ at namatay si Jesus para sa kanya. Now let me ask you today, how do you know that God loves you? Paano mo nasabi sa akin na mahal ka ng Diyos? Taas kamay lahat na naniniwala dito mahal siya ni Lord. O paano niya nasabi? Paano niya nasabi mahal kayo ng Diyos? Tingnan mo yung katabi mo. Mahal ba yan ng Diyos? Mahal din yan ng Diyos. No?
Mahal ng Diyos. Okay, maganda yon. But why do you say so? How do you know God loves you today? At mahal ka pa rin niya ngayon? Kasi baka kahapon ka lang niya mahal eh. At may nagawa ka ngayon, o last week ka lang niya mahal, may nagawa kang kasalanan. Paano mo nalaman na mahal ka pa rin ng Diyos hanggang ngayon? At hindi nagbabagong pagmamahal sa iyo ng Diyos. Alam niyo po, ang Bible gives us the best evidence for the love of God. The best evidence for the love of God is the cross of Jesus Christ. Alam niyo po, maraming mga tao nagsasabi, lalo na sa mga life groups, sa mga Bible study. Although, hindi naman mali ito. Nagsishare sila, alam niyo, grabe yung prayer request ko, sinagot ni Lord. Talagang nararamdaman ko pagmamahal ng Diyos kasi sinagot niya yung prayer request ko, nagkatrabaho ako, ngayon magkakaroon ako ng business, mag-open ng ganito, yung mga anak ko, ganito ang kanyang kalagayan, nakatanggap ako ng pera, hindi may nagbigay sa akin, talagang ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ng Diyos. At nagpapasalamat ako, hindi kami nagkasakit, mahal na mahal talaga kami ng Diyos. Wala kaming sakit eh. Nung COVID-19, alam nyo, kahit na lahat nagkakaroon na ng COVID, hindi kami nagka-COVID, mahal na mahal kami ng Diyos. So sila hindi, gano'n. Maganda yon. Don't get me wrong, I'm not against testimonies or lahat ng mga blessing ng Diyos na natatanggap natin. O umasenso ang buhay natin, gumanda ang buhay natin. Yeah, God loves you. That's encouraging. That's true. Pero sana po, hindi po natin malimutan na ang pinakamalaking demonstration ng pagmamahal ng Diyos ay yung namatay siya sa krus para sa iyo. Huwag mo kalimutan yun. Masyado kasi tayo nakafocus masyado sa mga temporary things ng mundo na ito. Yung mga maliliit na blessing, yung mga maliliit na success, mga small breakthroughs, na minsan nakakalimot tayo na ang greatest demonstration ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay yung binigay niya, si Jesus Christ. Namatay si Jesus Christ sa krus para bayaran yung kasalanan natin. Kaya minsan, alam nyo, itong problema eh. Ang dami mga Kristiyano, ang bilis ma-discourage. Kasi ang batayan ng pagmamahal nila sa Diyos ay yung mga nangyayaring magaganda sa buhay nila. So kapag pangit na yung nangyayari sa buhay natin, pakiramdam natin, hindi na tayo mahal ng Diyos. Kasi akala natin, ang love ni Christ sa atin ay nakadepende sa gaano karaming pera meron ka, gaano kagandang bahay meron ka, o anong protection, provision, gumanda ang buhay. Those are not sins to think na ito ay mga blessing ng Diyos. Totoo, mga pagpapala ito ng Diyos. Pero sana po, huwag itong maging motivation ng ating Christian life. Huwag mong gawing motivation yung ganda ng buhay o yung takbo ng buhay mo. Kasi paano pag pangit na yung nangyari sa buhay mo? Maglilingkod ka pa rin ba sa Diyos? Magpapatuloy ka pa rin ba? Paano kung hindi sinagot ni Lord ang prayer mo? Nagpipray ka magkaroon ng work, nagpipray ka na ng mga opportunities, para kung hindi binigay ng Diyos. Magtatampo ka ba sa Diyos? Ayoko na nga maglingkod. Nadidiscourage tuloy ang maraming mga tao. Lalo na sa spiritual life. So, hindi na sila nagsisipag, hindi na naglilingkod sa Diyos. Kasi akala nila kinalimutan sila ng Diyos, hindi sila mahal ng Diyos. Bakit? Hindi nila naunawaan na ang totoong pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos ay ginawa na niya 2,000 years ago. Tapos na. At wala nang pumantay doon. Wala nang gumawa noon. Siya lang. Wala nang ibang handang magpapako sa krus para sa iyo, para bayaran ng kasalanan mo. At wala na ibang qualified, si Jesus lang. So kapag minsan hindi sinasagot ang prayer, ito nakakalungkot. Pag di sinagot ang prayer, pagka nagkasakit, nalugi negosyo, nawalan trabaho, kino-question natin yung pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, don't judge God's love by the circumstances in our life. Huwag mo naman husgahan ang pagmamahal ng Diyos. Huwag mo naman questionin ang pagmamahal ng Diyos. Tumingin ka lang sa krus. Alalahanin mo lang kung gaano ka minahal ng Diyos. Paimpyerno na buhay mo, pero namatay siya para sa kasalanan natin kasi mahal ka niya. Pariwara ka na eh. Wala ka namang pag-asa para makapasok ng langit eh.
Campaign period pa nga nun eh, di ba? Daya ka nga eh. Now, we are never deserving to be in heaven. We are never deserving to be in the presence of God. We are all sinners, but Christ died for us. He died for you and me. So every time gusto mo malaman kung mahal ka ni Lord, balikan mo lang, tumingin ka sa krus. Look at the cross. Don't judge the love of God by what is happening in your life. When we see the cross, when we are reminded of the cross, when we are reminded that Jesus Christ was crucified on the cross para sa ating mga kasalanan, na siya ay nagbayad, pinagdusahan niya yon, pinahirapan siya. When we see the cross, we see that God really loves us. And therefore, pwede natin masabi, mahal pa rin ako ng Diyos. Paano mo nalaman mahal ka ng Diyos? Kasi namatay siya para sa akin. Kaya kahit may sakit na dumapo sa iyong pamilya, sa iyong katawan, nakita ng X-ray scanner o nakita ng scanner may cancer o merong anumang sakit o merong kahirapan na dumating, merong pagsubok, merong bankruptcy, you say, God still loves me. Nag-pray ka, hindi sinagot ni Lord, nag-pray kang gumaling, hindi gumaling, sasabihin mo pa rin, mahal ako ng Diyos. Bakit? Namatay siya para sa akin. Because of the cross. Pastor, nag-fail ang negosyo namin, na-bankrupt kami, inabandona ako ng magulang ko, pinabayaan ako, hindi na ako makakapag-aral. Pastor, wala na, mag-isa na lang po ako sa buhay. You look at the cross and you remind yourself, God loves you. So don't judge the cross by your circumstances. Judge your circumstances by the cross. Sabi ni Paul, alam kong mahal ako ng Diyos because He sent His Son to die for me. At sabi niya doon, dahil sa kanyang ginawang pagmamahal at demonstration ng pag-ibig. Sabi niya rin, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Minsan nakakalimutan natin to mga kapatid. Jesus Christ didn't just die for you. You died with Christ. Nakalimutan natin yun eh. We all talk about, okay, namatay si Christ para sa atin. Pero nakalimutan mo, nung namatay si Christ, you also died with Him. Yun ang sinasabi niya sa verse 14. That one died for all, therefore all died. Lahat ng mga tumanggap kay Kristo ay namatay ng kasama ni Kristo. Okay? And in yung kamatayan natin kasama ni Kristo ay nangyari din 2,000 years ago. Kaya sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Na wala naman nagpako talaga kay Paul, literally. He was crucified with Christ spiritually. When Jesus died on the cross, kasama siya doon. That means you and I are no more slaves to sin. Hindi na tayo alipin ng kasalanan kasi namatay na tayong kasama ni Kristo eh. Paano pa aalipinin ng kasalanan ng isang taong patay? Paano ka pa gagawing alipin kung patay ka na? Ibig sabihin, you are no longer under the power of sin. You died with Christ. Tandaan po natin yan. Bakit? Kaya naman, sabi niya, namatay siya para sa lahat. Verse 15, upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili. Yan ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. You no longer live for yourself. Because you died with Christ. That's a true Christian. That's a life of a real Christian. You no longer live for yourself. Pinag-aralan namin kahapon, ang mga disciple ni Christ, wala nang plano yan para sa sarili niya. Kasi ang plano niya ay yung plano na ng Diyos. And anything na hindi bahagi ng plano ng Diyos, anything na walang kinalaman sa plano ng Diyos, ay hindi niya gagawin. Ulitin ko po, basahin natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, verse 15, go.
And He died for all so that they who live might no longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf. You live for Christ. You live for Jesus. And minsan, nakakalimot tayo sa katotohanan nito. That all Christians must no longer live for themselves. A testimony galing sa isang pastor sa Singapore, si Pastor Jason Lim. Sabi niya, naalala niya daw yung mga panahon na nagsastruggle siya sa kanyang Christian life. Many years ago, nawalan siya ng passion. Naranasan niyo ba yun? Nawalan kayo ng passion sa ministry. Bilang all of a sudden, parang ayaw mo na ma-involve. Ayaw niya mag-serve. So talagang hindi maganda yung kalagayan ng kanyang Christian life. Hindi na siya nagbabasa ng Bible. Wala na talaga. And he's looking for a spark. Parang hinahanap niya yung motivation na parang nawala. Pero gusto naman niya maglingkod sa Diyos. Yun nga lang parang nagsistruggle talaga siya. Hindi niya mahanap yung parang spark na parang, uy, ito na, lalakas na ako ulit. So hindi niya alam, kasi parang routine na lang yung pag-attend niya ng linggo ng mga service. Routine na lang yun, attend siya sa church, palakpak siya, kinig. Minsan nga, hindi pa nakikinig, palabas-labas pa siguro, tinatamad, bibili merienda. Tapos, wala siyang appetite talaga sa word. And he's struggling. Pag-uwi, Monday hanggang Saturday, he's not reading his Bible. Wala siyang prayer life. He's really struggling. Alam niyo po, one day, nag-preach yung kanilang pastor, si Pastor Paul. At nag-preach nung ito ay mahal na araw, Good Friday. Hindi naman daw maganda, hindi naman daw ganun ka-powerful yung sermon. Kasi wala naman din bago masyado doon sa preach. Medyo familiar na siya. At ang tinuro po ay tungkol sa love ni Jesus. Hindi siya masyado, alam ko na yun. Pastor din siya. Kasi parang, yeah, love ni Jesus, love ni God. So pinaliwanag lang, kasi mahal na araw yun, pinaliwanag lang yung naging sacrifice ni Jesus, narinig niya noon many times, ilang beses niya nang narinig yung ganong preaching, at alam niya na kung paano ang theology behind. Pero alam niyo po, after niya marinig yon, muling naging sariwa sa kanya at naging bago, na parang kaka-born again lang niya ulit. Dahil naunawaan niya ulit, naalala niya, naramdaman niya, hindi lang intellectually, kundi naranasan niya at muli naramdaman niya ang pagmamahal ng Diyos. Kapatid, marahil sa Christian life mo, struggling ka ngayon. You lost the passion. You lost the fire. You lost the motivation. Let me just remind you today, ang motivation natin, dalawa lang. Either the fear of the Lord and the love of Christ. All you need to do is to go back to the Bible. Go back to the gospel. Yung pinipreach mo, yung sinishare mo na gospel, balikan mo yun. I-preach mo sa sarili mo ulit. Kasi baka nakalimutan mo na yung pagmamahal ng Diyos I-preach mo ulit sa sarili mo yung gospel na pinipreach mo noon. Na ngayon hiyang-hiya ka ng banggitin. Go back to the gospel. Look at the life of Jesus. Aralin mo ulit. Yung buhay ni Jesus Christ. Basahin mo ulit ang Gospels, ang New Testament, at evaluate mo ang sarili mo. At sabihin mo sa Diyos, manalangin ka, sabihin mo, Lord, tulungan niyo po akong makita uli ang gospel. Gusto kong maramdaman uli ang pag-ibig mo sa bawat pahina ng Biblia ko. Kailangan po ganito ang maging prayer natin sa Christian life natin. Sa Ephesians 3, sabi ni Paul, lumuhod siya, niluhod niya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, palakasin niyo po sila. Itong mga taga-Ephesus, strengthen their hearts by the Spirit. Remember, ang pagkakaintindi po sa pagmamahal ng Diyos ay hindi lang basta intellectual o yung brain mo lang ang pagkaganahin mo. Hindi mo talaga lubusang maunawaan ito kung wala ang Holy Spirit. So you ask the Holy Spirit to make it afresh in your life. Sariwain ito sa'yo. Maramdaman mo ito ulit. At muli, makita mo kung gaano kalawak, kabigat ang pagmamahal ng Diyos. And this is my encouragement to you today.
kailangan po natin masariwa yung pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Baka kaya ka nangihina kasi nakalimot ka lang. Baka nakalimutan mo lang kung gaano ka minahal ng Diyos. At hindi nagbabagong pagmamahal ng Diyos sa'yo. Kaya nga nandito ka pa rin eh. Pwede ba tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, mahal ka pa rin ni Lord. Baka iba yung masabi, mahal pa rin kita, iba yun. Mahal ka pa rin ni Lord. Ano po ibig sabihin nito? How do we apply this? We need to remind ourselves of the love of God. Ito ang reason, bakit po, sinasabi ko sa inyo, huwag mo i-give up yung D-group mo. Huwag mong payagan na ma-miss mo yun. Kasi pwedeng gamitin ng Diyos yun para maalala mo uli. Kung gaano kanya kamahal eh. Baka yun ang gamitin ng Diyos. Huwag mo i-give up ang pag-attend sa mga live group, sa mga Bible study group, sa mga prayer meeting. Huwag mo i-give up ang fellowship kasama ng mga kapwa mo Kristiyano. Huwag mo i-give up ang Bible reading mo. Huwag mo i-give up ang devotion mo. We are to encourage, to strengthen, to provoke one another to love and good works. Kaya po alam niyo kung bakit tayo nananatiling malakas. Minsan utang din natin yun sa mga kapwa nating Kristiyano, mga kapatid natin na nag-i-encourage sa atin. Kung bakit tayo nakakapagpatuloy dahil ginagamit sila ng Diyos para muli natin maalala na mahal tayo ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ng Diyos sa church natin. Simple lang, go back to the basics. Go back to the scriptures. Go back to the fellowship. Go back to your D group, to your prayer life. Go back to your worship of God. Huwag po tayong umasa lang sa mga man-centered motivation. Kagaya ng legalism. Halimbawa, ang motivation mo ay para malugod ang Diyos sa'yo. Sumaya ang Lord. Kaya ang gagawin mo para ma-please ang Lord, gagawin mo lahat. No? Parang lahat ng rules. At iniisip mo na sa pamamagitan nito ay na-earn mo ang kaligtasan mo. No. And also, don't serve para lang may maipagyabang ka o may ministry pa rin ako. Huwag ka magbasa ng Bible para lang masabing, ilang chapter ang nabasa ko. Huwag ka lang mag-pray para masabing ang haba na naging prayer ko para lang may maipagmayabang ka. Hindi yun ang tamang motivation. Man-centered yun. Huwag ka lang din mag-serve dahil feeling mo left out ka kapag hindi ka naglingkod sa Diyos. Hindi rin yun ang tamang motivation. Kasi pag wala ako sa church, feeling ko mag-isa ako. Hindi rin yun sapat na motivation eh. Man-centered yun eh. Hindi ka nagmi-ministry, hindi ka naglilingkod sa Diyos para hindi ka ma-out of place. Nagmi-ministry ka unang-una dahil alam mo, haharap ka sa Diyos. At pangalawa, alam mong inibig ka ng Diyos, kaya bilang sukli, maglilingkod ka sa Kanya. Kaya po, I will leave you with this. Instead of having a man-centered motivation, let us have a God-centered motivation in our Christian life. Kailangan nakasentro lahat sa takot natin sa Diyos at sa pagmamahal ni Kristo para sa atin. Let us all bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, salamat po sa gabi nito for your message. Salamat po sa umaga nito for your message. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Ikaw po ay tapat sa aming buhay. Lord, minsan hindi po kami nagiging trustworthy. Marami kami, Panginoon, mga tinalikuran ng mga bagay na pinapagawa mo sa amin. Marami kami mga ministry na iniwan. Marami kami, Panginoon, mga bagay na responsibilidad na napabayaan namin, Lord God. Na iba, Panginoon, ang aming focus. Na-focus kami sa sarili namin. But Lord, thank you for reminding us na ang buhay Kristiyano ay hindi na tungkol sa amin, that we should no longer live for ourselves. Instead, we are to live for the one who died for us. Salamat, Panginoon, for giving us this fresh revelation. I pray, convict niyo po ang buhay ng bawat isa na narito. Alam ko, nais nila, Panginoon, maglingkod sa iyo. Nagsastruggle lang sila. Nahihirapan lang sila ngayon. Nais nila, Panginoon, na makapagpatuloy sa ministry. Pero nahihirapan sila bumalik. Pero, Panginoon, right now, alam ko, your grace is sufficient for us. Your power is made perfect in our weakness. At sinabi mo sa Philippians 1:6, lahat ng sinimulan mo, itatapusin mo. Hindi kami na born again para lang maiwan na nakatenga na walang growth. Kaya mo kami dinala dito sa church ngayon for us to be reminded that you are not done with us yet. Na hindi ka pa tapos at may gagawin ka pa. At kung ano sinimulan mo sa buhay namin ay tatapusin mo. Continue to work in our lives
And help us, Lord God, to work out our salvation with fear and trembling. We give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you.